Sa videong ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago kayo mag-umpisa sa video na to, make sure meron na kayong Pag-ibig loyalty card. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang virtual Pag-ibig. At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-click lang natin ang pagibigfundservices.com. Ito po yon. At may makikita tayong data privacy. So i-click lang natin tong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At pagkatapos i-click na natin ang proceed. So dito kailangan na nating mag-login. Pero sa mga hindi pa na-register yung Pag-ibig number nila online, may video po akong ilalagay sa description box. Hanapin nyo na lang po para makatulong sa inyo kung sakaling gusto ninyong mag-register. Pero sa mga naka-register na ng kanilang Pag-ibig number sa online, i-click na po natin tong login. At may makikita po tayong ganito, i-click lang natin ang continue. At dahil naka-register na sa online yung Pag-ibig number ninyo, ilagay nyo na lang po yung email address niyo dito tapos yung password na ginawa ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang login. At pagkatapos mo, pupunta na tayo sa homepage ng ating Pag-ibig online account. So, i-click lang natin tong tatlong linya dito sa taas. Dito may makikita kayong regular savings, MP2 savings, housing loan, multipurpose loan, calamity loan, loyalty card plus. Pero ang dahilan ng pupunta natin is gusto nating mag-loan, kaya i-click natin tong multipurpose loan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito. So kung nakikita ninyo, member has no existing multipurpose loan application. So i-click natin tong apply. So kung ganito yung makikita niyo pagkatapos ng i-click ang apply, unable to file online MPL application due to the following reasons. Your current employer doesn't have a virtual Pag-ibig for employers account. So hindi po naka-register yung employer ninyo sa virtual Pag-ibig for employers account. So ibig sabihin yan, hindi po kayo makaka-proceed dito. So pero huwag kayong mag-alala, makaka-apply pa rin kayo pag ganito yung lumabas. So may video po akong nagawa na, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para makita nyo po doon kung paano mag-apply ulit. Hindi na, kahit walang virtual Pag-ibig account yung employer ninyo, pwede pa rin kayo mag-apply online guys. Ilalagay ko na lang po yung video, yung link doon sa description box. Hanapin nyo na lang po. Pero kung pagka-click ninyo ng apply now at may makikita kayong ganito sa baba, members contribution details. So makikita nyo yung total savings niyo, number of contributions. Tapos dito sa baba makikita nyo yung loan entitlement. So dapat 80% of TAB. So dito makikita nyo rin po yung existing loan balance ninyo. For example, may calamity loan kayo na hindi pa tapos yung pagbabayad or multipurpose loan na hindi pa tapos yung pagbabayad. Makikita nyo po dito pero i-deduct po yan. So ang magiging maximum net proceeds niyo ay makikita nyo rin po dito. Pero yung maximum na net proceeds na makikita ninyo ay hindi pa po yan confirmed. Mag-change po yan kung depende na sa employer ninyo kung magkano yung i-confirm nila na pwede ninyong i-loan. At nakadepende na rin po yan sa evaluation ng Pag-ibig. So dito pwede po kayong pumili ng desired net proceeds. Pwede pong bababa dyan sa maximum net proceeds na nakikita ninyo. Depende na sa pangangailangan ninyo kung magkano yung gusto ninyong kunin kay Pag-ibig. Pero kung gusto nyo naman, minimum lang mga 2,000, 3,000, 5,000, ganun, i-type nyo na lang po dyan. Pero kung maximum net proceeds talaga yung gusto ninyo, i-click nyo na lang po itong box katabi ng maximum net proceeds. At kung okay na kayo sa nilagay ninyong desired net proceeds, punta naman tayo dito sa baba sa pagpili ng loan purpose. So i-click lang natin tong select loan purpose. So kayo nang bahala kung ano yung purpose ng pag-loan ninyo. So pwede kayong pumili dito minor home improvement, livelihood, additional capital and small business, purchase of appliances and furnitures, payment of utility, credit card bills, health and wellness, tuition, vacation, travel, special events, car repair,
ganyan. Pero pag wala sa mga nandito sa listahan, i-click nyo na lang po tong other needs. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng long term. So pwede po kayong pumili kung 2 years long term or 3 years long term ba yung gusto ninyong kunin. Nakadepende na po yan sa inyo. Kung kaya nyo bayaran within 2 years, pwede din po para pag naka 50% na kayo, nakatapos na kayo ng 1 taon sa pagbabayad, pwede na po kayong mag-loan ulit. Pero kung gusto nyo naman, maliit yung monthly, take nyo na tong 3 years. At kung okay na at nakapili na kayo, i-click nyo na po ang proceed. So dito makikita nyo po yung net loan proceeds ninyo. So makikita nyo rin po yung loanable amount, kagaya sa akin 13,000, pero may balance ako sa previous loan ko na 4,000, kaya yung net loan proceeds ko is 9,300 na lang. So kung nakikita nyo yung kulay pula na note dyan, loan amount may subject to change upon branch approval. So pwede po pang ma-change yung nandyan na loanable amount ninyo at yung net loan proceeds. Pero kadalasan yun na po talaga yung matatanggap ninyo. At kung okay na kayo dyan, punta na tayo dito sa baba sa pag-select ng loyalty card number. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat may loyalty card na kayo bago kayo mag-proceed dito. So automatic nyo pong makikita yung loyalty card account ninyo dito, tapos yung account number yung sa baba. So i-click nyo na lang po yan. So kung nakikita niyo, automatic pong nakalagay yung pangalan ng bangko dyan. Kagaya sa akin, Asia United Bank, kasi doon po nakatie up yung Pag-ibig loyalty card ko. So kung na-double check nyo na at okay na kayo sa net loan proceeds ninyo at tama naman yung bank account number na nakalagay dyan sa loyalty card ninyo, i-click nyo na po itong box katabi ng click here. At pagkatapos kung may check na, i-click nyo na po ang submit. At may makikita po kayong ganito, Submit Multipurpose Loan Application. So i-click nyo na lang po ang yes. At may makikita po kayong ganito na nag-send daw sila ng one-time PIN or OTP sa mobile number na nakaregister sa inyong Pag-ibig online account. So kung tama naman po yung mobile number ninyo na nandyan yung last 4 digits, i-click nyo na po ang okay. At mapupunta na po kayo dito sa paglalagay ng one-time PIN. At may marireceive din kayong text na kagaya nito. So ito po yung PIN ninyo, 5231. So yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. At may makikita na po kayong ganito na multipurpose loan. Tapos dito yung reference number, tapos yung loan amount, makikita nyo po dito. Tapos yung loan term, 2 years, kasi yun po yung pinili ko. Tapos yung status niya is pending pa lang po. So, awaiting for employer's approval. So, kapag ganito po, mas maganda i-inform nyo po yung employer ninyo na nag-apply kayo ng loan sa Pag-ibig para ma-certify nila yung loan application ninyo. Yung sa akin, hindi ko in-inform yung employer ko, kaya umabot ng 2 days, wala pa rin, pending pa rin yung nakalagay. Kaya, tinawagan ko na lang sila at sinabi ko na kailangan nilang i-certify yung application ko sa Pag-ibig loan. So click nyo na lang po itong kulay blue na view. So makikita nyo po yung loan application details ninyo dito. So nandito na lahat, yung reference number, applicant name, mobile number, loan deducted, bank, card number, status, remarks, ganyan. Yung status ko kung nakikita ninyo, pending pa rin yan. Yung Pag-ibig number ninyo, yung email address, yung loan amount, so nandito na po lahat. So yun na nga, nung na-certify na ng employer ko, may nag-receive akong text na kagaya nito. Your multipurpose loan application has been forwarded to Pag-ibig Fund for processing. So nasa Pag-ibig na, pinaprocess na po yung application ko. So yun na nga, nung pag-open ko dito sa multipurpose loan details ko, so yung nakalagay sa status is approved. So next step is await for Pag-ibig loan verification. At pagka-click ko dito sa view, nakita ko po yung status ko is approved na. Pero hindi ibig sabihin yan, approve na yung loan application ninyo talaga. Approve na ng employer ninyo. So, for verification pa yan kay Pag-ibig. So, ilang araw guys, pag-check ko doon sa status ko, ganito po yung lumabas. For Pag-ibig Fund processing na po. So, antayin nyo na lang po na ma-process ng buo ni Pag-ibig. So kapag ganyan po, i-check nyo na lang from time to time yung Pag-ibig loyalty card ninyo kung may laman na po.
By the way guys, kung mga gustong mag-register ng kanilang Pag-ibig loyalty card sa online para ma-monitor nila online yung laman ng kanilang Pag-ibig kung pumasok na yung loan, may video po kong ginawa kung paano i-register yung Pag-ibig loyalty card ninyo sa online. Ilalagay ko na lang po sa description box yung link ng video para madali ninyong makita. So sa akin guys, nasa 3 to 5 working days bago pumasok yung pera sa Pag-ibig loyalty card ko. Kaya antay-antayin nyo na lang po, i-check nyo na lang from time to time. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!